Oo. Gagawa ka talaga ng imposible Totoo dito yan. sa YouTube, sa social media, Totoo yan. no? Hindi ka lang magpapakyut. Walang ganyan. Alam mo, maraming cute sa social media. Yung pa-cute-cute ganon. Pag sa alinga, pa-cute-cute ka, viral ka. Pero pag gumawa ka ng sarili mo, gagawa ka ng sarili mong community, mahirap yan, pa-cute-cute ka. Ngayon, Beyonce, diyan ka magpapapromote. Bre mo, papapromote ka dyan, ilan lang subscribers niyan. Mahina pa mga bitaw niyan. Bre mo pupunta ka dyan kay Kapeso. Magpapapromote ka ng channel mo. Anong alam niyan? Sa hindi ka... May taong nasa likod niyan. Pero kapag ganito, ginagamit ka. Oh. Okay? Sinasabing mo na ginagamit ka ng kalingap Oh. dahil dyan sa mga video na yan. Ngayon, hindi mo na-realize na ginagamit ka rin ng mga nasa likod mo. Yo! Sa likod ng ngiti, halata ang puso. Mangiging doklat bulldog ang patapang sa ulo. Hi guys, magandang araw sa inyo lahat. Pero pag Ito na naman po ang paborito niyong reactor, ang baliw. Pero nakakaaliw. Paldong-paldo ang nag-iisang Marzano TV 2.0. walang utang na And welcome po sa lahat ng mga viewers natin mula Luzon, Visayas at Mindanao, syempre sa buong Mega Metro Manila. At ngayon, pag-uusapan natin ang upload or live ni Ingrata de Ortiz. At may pamagat! Sinong napahiya sa tulpo? Beyonce or Kuya Bal? Panoorin natin gawa na ng reaction video yan, no? At the same time, alam niyo naman, no? Sa ayaw ni girl, gusto niya ipadelete lahat ng video niya, no? Pero, ang tanong, bakit meron siyang ginagawang YouTube channel? Akala ko ba gusto ng katahimikan, pero it turns out, sabi nga ng iba'y tagong isip. nagpatulpo lang daw para lang publicity. Kasi after ng tulpo, sabay gawa ng YouTube channel. Komento lang na yan ng mga viewers natin, ano. Kasi talagang nakakaduda. Biri mo, gusto mong pa-delete mga video mo. Tapos magugulat ka, nagpapa-support ka sa mga anti-kalingap, tapos may YouTube channel ka pa. So don't expect na don't expect na hindi ka ano yan, no? Don't expect na hindi ka iko-content ka ng mga reactor. Kaya yung katahimikan na sinasabi mo, nako. Huwag ka maniwala kay Kapeso at intellectual. Ang dami, si Atty. Batas, libayan reactor yun kahit ano sino nire-react mo, hindi nagpapaalam yun Iba kasi reactor sa kino-content ka niya. Okay? Iba yung reaction ng video, guys, ha. So anyway, shoutout po sa lahat ng mga nagmamasa sa mga bagong YouTube viewers and sa lahat ng mga sign-in viewers, no. Shoutout po sa inyo. Syempre, bago tayo mag-start, please like, comment, and subscribe. At syempre, shoutout po sa lahat ng mga Team Kalingap sa pangunan ni Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna. At syempre, ang dito nagpapaviral Kalingap Rob. At guys, ha, wala pong reactor si Kuya Bal, shoutout lang natin sila, ha, para malinaw yan. Anyway, hindi ko na mapatagalin at pakinggan natin ito. At tara, let's bugets. Tagni, kung bakit niya pinapadelete ang video niya kay Rab, tapos gagawa siya ng channel. Sabi niya, gusto niya matahimik ang buhay Yan nga yung tanong, bakit kasi may channel? niya. Yet, eto. Yan! Ano ba ito? Ako Oh. okay na sana, sinabi ko pa nga, para Oh. matahimik ang buhay mo Pero, ang ano dito, ganito, wala akong sa anumang rason, ha? Yung kasi, the fact na dandong ka, pumunta sa Tulfo, okay, fine. Magaling na promotion yon. Ganon. Actually, hindi na naiisip ko
Promotion lang talaga eh. Nagpatulpo-tulpo, sabi nga niya dun sa video niya. Kaya siya nagpunta sa tulpo kasi maraming nanonood. Oh. Ngayon, makakaduda yung pagpapatulpo niya. Baka promotion lang talaga, ulitin natin ha. Kasi, mo, nagpatulpo-tulpo ka, tapos later on, sasabihin mo, wala kang channel, tapos gagawa ka, di ba? Bira. Yung ano kasi, the fact na dandong ka, pumunta sa Tulfo, okay, fine. Magaling na promotion yon. Ganon, magaling na promotion yon. Di ba? Oo. Magaling na strategy, promotion, mautak eh. Sabay, after na okay na, no? Kasi last na yung tulpo, sabay gawa ng channel. Ang bira. Pinapromote pa sa mga antay. Oh. Magaling na promotion yun, doon ka pumunta eh. So, alam niyo para akong ano na, parang, sorry ha, sa mga ano, no, sa mga Beyonce. I think kung gumawa kayo ng ano, sana, wag sanang ganito. Wag sanang ganito na ngayon, kasi maanuhan kayo ng butas, ang hirap Oo. nito. Ang hirap nito. Talagang butas na butas yan. Di yan mahanapan ng butas, talagang butas yan. Damir pag nagawa ng YouTube channel, butas sila dyan. Bira. Ang hirap kampihan. O kasi, alam naman natin dati, di ba? Alam na natin yung history ng mga, tawag nito, ng mga angels. Eh, dapat pala, kung gusto niya magsulo, ganito ang ginawa niya. Nagpaalam siya ng maayos na magsulo siya. Exactly. At suportahan siya, nakipag-usap sana siya. Tama. Diba? Para maganda pa rin yung rapport nila ni Kalinga Prab. Yes, saka at the same time, kung ginawa niya yun, Ma'am Ingrata, kung ginawa niya yung nagpaalam siya at totoo lang siya sa sarili niya at kay Kalinga Prab, na gusto niya gumawa ng YouTube channel, alam mo, totoo sen, mas malaki pa yan. Baka wala pang isang araw, monetize yan, tapos at the same time, ang dami mong palipad. Nag-live ka pa. Alam niyo yung ganon, pero dito kasi, mas madudurog lalo siya. Yes. Kasi nga, tawag nito, hindi magandang move niya. Di talaga yan. Yeah. Actually, hindi lang move niya. Yung taong nasa likod niya, kung sino man nasa likod ng ganyang diskarte, sobrang mali. Nagamit yung tulpo sa yung publicity niya. Actually, masasabi nga tawag yan, stunt eh. No? Stunt. You know, no? At opinion ko lang po ito, no? At kasi lumalabas, stunt talaga yan na parang ayaw, pinapadelete mo lahat ng video mo. Nagpatulpo ka pa. Ang dami mong sinabi dun sa no? Dinamay mo kasi ang issue niya lang naman yung pamangkin eh. Pamangkin yung issue, then nadamay na yung video niya. Gusto niya na pa-delete. Kasi gusto niya ng peace of mind. Tapos ngayon, gagawa ka ng YouTube. Sa tingin mo ba, pag naggumawa ka ng YouTube, wala mag-react? Meron mag-react sa'yo. Mag-react sa'yo. Oh. Di ba? Pwede naman sabihin yon ni Kalinga Isang promote lang ni Rab yan. Tapos yan. Monetize yan. Wala pang isang oras. Monetize agad yan. Prab, guys. Kasi, natulungan naman natin si Beyonce. Tama. Okay? So, kailangan na po niyang magsulo. Oo, Kasi pwede para naman yung eh. ibang tulong, maibigay naman natin doon sa mga mas lalo pang tulungan at saka mga hindi pa natulungan. So, pakisuportahan ang channel ni Beyonce. That's it. Wala siyang issue na maiiwan sa Kalingap kung sakasakaling Tama. magsulo siya, Oo. di ba? Tama. I mean, ito yung gusto ko, yung parang malinis ang courtesy exit niya. Yes. At least nagpakatotoo na lang sana. Ang problema kasi ayaw pa magpakatotoo. Wala namang problema yung sabihin mo, Kalingap Rob, aalis na po ako sa Kalingap, tapos gusto ko gumawa sarili ko ng YouTube channel. Ayun. O baka mayroon kumampi sa'yo. Ayan po, di ba? Tapos kunwari, nagpaalam ka na, hindi ka pinayagan. O, edi siguro mas pa sa'yo, marami kakampi pa sa'yo. Di ba? Nagmukha kang doon, kawawa. Siyempre, nagpaalam ka na, hindi ka pa rin pinayagan, no? Di ba? Pero kung ginawa mo yun, nagpakatotoo ka, baka nga iba na sitwasyon ngayon.
Ngayon talagang hindi mo mapipigilan ng viewers na hindi ka i-bash. Ako as a reactor, sinasabi ko wag i-bash, pero anong magagawa natin? Mataas ang emotions dahil hindi lang yung mga love team ng EDSA yung binabash siya. Halos lahat ng mga supporters ng Kalingap galit na galit sa kanya. Dahil nga sa ginawang pamamahiya kay Kuya Bal, no, sa tulpo. No. Tapos mali-mali pa yung intended doon sa pagpapalaya sa bahay na sinabi nung nanay na pinapalayas. Hindi sila pinapalayas, no? Sinasabi niyang ang iiwan si Biancy kasi sinasabi niya about sa Kalingap. Tapos may mga reactor nakikikontent, hindi nila alam yung totoong istorya. na pinapaniwalaan yung nanay. Kaya sabi ni Kuya Bal, i-play yung video, kaso hindi nga na-play. Kasi sabat ng sabat habang nagsasalita si Kuya Bal sa attorney. Pero kung na-play yung video, doon makikita nyo guys, sinabi ni Kuya Bal doon, as a beneficiary, ang beneficiary lang po ang magpapaalam. Pero yung kasi dahil yung magulang hindi beneficiary, kahit hindi na sila magpaalam, anytime pwede na silang umalis sa Kalingap. Hindi sa loob ng bahay yun. Kaya nga hindi ko alam kung saan niya narinig yun. Baka chismis yun lang yun eh. Pero kung pinanood niya yung live ni Kuya Bal, hindi po ganun sinabi. And then may mga nakisakay na mga anti-Kalingap na paniwala ba, hindi ba yung about yun sa Kalingap. Kaya halatang kayo, hindi kayo updated eh. Malakas lang kayo mang-bash, pumula pero hindi nyo iniintindi yung pinapanood ninyo. Real talk yun. Ito yung pinaka-point ko dito. Pero alam nyo guys, hindi talaga, kahit saan ko talaga tingnan, hindi talaga maganda eh. Oo. Oo. Di talaga maganda. Okay? Kasi punong-puno ng issue. So, parang pinatunayan na nila mag-ina na totoo yung mga binibintang sa kanila. Exactly, di ba? Exactly. Ang hirap kaya ako kahit magdidepensa ako dito, mahirapan ako magdepensa. Oo, kahit si Kapeso. Ngaw-ngaw. Mahirap pa kayo depensahan niya. Sabi mo, peace of mind. Nagpapadalit ka ng video, tapos gagawa ka ng another video. YouTube channel. Hindi kinain mo yung sinabi mo. Totoo. Yung si Ingrata, di ba? Papaano, ina-admit niya. Totoo naman yun eh. Kung nag-iisip ka. Kaya nga, di ba, maiba sana yung takbo ng kwento ng ano ko ngayon eh, ng live ko ngayon eh. Maiba sana eh. Oo, iba Pero na ngayon, sige, since ano na ito na, diretsuhin na lang natin, real talk tayo. push, yan. Kasi ako guys, balance ako eh. No? Kasi ano naman si Ma'am Ingrata kasi, sa mga hindi nakakaalam, yan naman po kasi yan, si Ingrata, ay papaano, nag-against din yan sa Kalinga. Pero logical naman kung mag-against siya. Normal naman sa taon na mag-against ka eh. No? Hindi mo may expect ang tao laging pabor sa'yo. Mahirap kasi pag palaging pabor sa'yo, hindi ka rin matututo. So, syempre, nobody's perfect sa mundo. No, walang sistema sa mundo na perfect. So, kahit nga government ng US, binabash eh. Kasi minsan, may nakikita yung mga tao. Which is normal naman. Basta, take it as a positive criticism. No? Tuloy natin. Hindi ako fault finder na mali. Ito yung i-highlights ko, no. Oo. Para si Kapeso, ganun. Laging fault finder. Diba na si Kapeso? Tinatry ko pang pag-anuhan yung nangyayari sa kanya. 'Di ba? Kahit marami sa akin ang nagagalit na bakit parang sabi ko opinion ko yun sa kanya. Oo. 'Di ba? Pero kapag ganito, ginagamit ka. Yun. Okay. Yun yung tamang word, ma'am. Ma'am Ingrata, yan ang tamang word. Ginagamit ka. Kasi alam mo yung ganyang style, hindi yan, alam mo, hindi gagawin ni Beyonce, hindi niya alam yan eh. Unang-unang, anong idea ba ni Beyonce dyan? Sa ganyang estilo. Patulpo, sabay gagawa ng YouTube channel. Ako paniwala ko ito paniwala ko. Hindi alam na magulang yan tsaka ni Beyonce. May taong nasa likod yan. Pero, kapag ganito, ginagamit ka. Okay? Sinasabing mo na ginagamit ka ng Kalingap dahil yan sa mga video na yan. Ngayon, hindi mo na-realize na ginagamit ka rin ng mga nasa likod mo. Yo! Nakuha mo, madam. May nanggagamit.
Meron nasa likod niyan. Ako, paniwala ko talaga yan. Ako, maniwala ko. Sa totoo lang, kaya nga kanina, sa totoo lang, may mga nag-ano sa akin na napaka-ingrata yung mga ano yon. Sabi, kamag-anak yata na yung ingrata yan. Kaya nga sinabi ko doon sa live ni Sir July, kamag-anak ko daw sila. Okay? Etong ano ko itong ano ang hirap kasi diyan. Ang hirap talaga na katulad nito. May personal, alam mo, good thing yan na nagkaroon ka ng, anong pinaka-point ko dito, good thing yan na nagkaroon ka ng channel, pero sana maganda yung paalam mo sa Kalingap. Exactly. Dapat talaga, nagkaroon siya ng YouTube channel, nagpaalam na lang siya. Maganda yung good exit. Tapos yung mga problema or issue niya kay Edu, kay Papa Eds, dapat ginawa ng in private. Kaya tama yung abogado nung Rapi Tulfo, yung pangalawang abogado, yung babae. Sabi niya, mas maganda yung ganito, harap-harapan. Dapat talaga ganun in the first place. Tapos naayos na settle yan. Patotoo na lang siya gusto niya umalis. Hindi naman problema ko. Tsaka papayagan naman siya ni Kuya Bal. Totoo lang, papayagan naman siya. Kasi sobra-sobra naman na yung tulong ng Kalingap. Oo. Kasi dapat nga kapag natulungan kayo, na napabahayan kayo, napaganda yung na medyo umusad ng konti yung buhay nyo, enough na yun, wag na Oo. maghangad. Oo. Kasi marami pa talaga ang tutulungan dyan, which is, alam nyo, mas ganun ang okay. Na hindi sila dapat magdepende habang buhay sa Kalingap. Tama. True naman yan. Na may magkaroon siya ng channel, mag-stand alone na siya para yung tulong ni Rab doon na mapunta sa ibang kailangan pa na matulungan. Oo, tsaka at the same time, yung mga mindset ng sa sponsors. Kasi ang nangyayari kasi dyan, yung mindset ng sponsor na popokus lang sa isang tao. Na kahit alam nilang sobra-sobra na, tuwing birthday, talaga magarbo. Pero kung titignan mo yung ibang angels, di ba? Minsan maano ka din na yung ibang angels nga hindi natutulungan eh. I mean, natutulungan, no? Huwag niyo mapagaling. Natutulungan yung ibang angels. Kaso, hindi ganun ka alwan o ganun kasobra as compared dito kay Beyonce. Sobra-sobra yung kanya, guys eh. Hindi niya yung pinapansin eh. Sobra-sobra yung nakuha nila eh. Ba't ko nasabi, tignan mo yung ibang mga angels. Iba nga, di ba? Kita mo naman, walang masyadong sponsor. Nahihirapan din, no? Pero, thankful sila kasi nakakapag-aral sila. Pero hindi katulad niya na may up and down na bahay, naka-aircon. Di ba? Real talk naman yun ang katotohanan. Pero tutulungan yung angels. Kaya lang, syempre, let's admit, yung love team kasi talagang malakas ang hatak niyan sa sponsor. Eh. Pero dapat talaga yung mga sponsors, mga nag-i-sponsor, huwag kayo mag-focus sa isang tao lang. Dapat talaga, tulungan nyo din yung iba. Kunwari, gumanda na yung buhay. Tulong na kayo sa iba. Okay na pwede nyo nang iwanan yun eh. Kung talagang ang hangad nyo ay pagtulong. Not unless, gusto nyo rin manghawak ng leeg. Pero dapat, hindi ka manira kasi matutulungan ka pa rin ng Kalingap. Yes, oo. Kalingap ka pa rin, pero mayroon ka ng channel at independent ka na. Ang Yes, ganda sana oo. ng pangalan mo eh. Totoo, di ba? Totoo yun. Ganda sana nung hatak ng pangalan mo kung naging ganyan ka. Tingnan mo kay Rachel Morales, 'di ba? Kumpara natin si Rachel. Umalis naman sila kahit papaano good exit eh. Pinag-independent sila ni Kuya Bal. Kita mo, nag-grow yung channel ni Rachel kahit papaano, 'di ba? So at the same time hindi ganyan yung feedback, no. So although medyo may pagkaiba ng sitwasyon, pero at least papaano nag-independent man sila, maayos yung execution. Hindi katulad may patulpo-tulpo pa. Habang buhay yan. Tatandaan ng tao yan. Yung history na yon, yung pagpapatulpo. Oo. 'Di ba? Ang ganda sana. Talagang bubulusok yan lalo na kapag si Rab ang mag-promote sa'yo kung yan naman na lang balang kailangan. Maniwala ka, 20 minutes. 5K agad yan. Isang oras, baka isang oras, 20K agad. Malakas si Rab. Mo, bakit kailangan ka pa pumunta doon? Alam mo, sa totoo lang, sa daming-daming ng wakwak,
walang ano, walang tawag nila, walang, Kaya mo yan. Sige I na. think walang gumanda ang buhay. Yeah. Oo, di yung mga nagpawakwak, hindi na sumikat yun. Oo, sa akin, hindi ko naman sasabing hindi gumanda, no? Kasi baka masabihin, ano tayo, masyado yung judger. Mapanghusga. Siguro para sa akin, okay naman yung buhay nila, pero hindi ganun ano pag doon guys? Hindi ganun kasikat. Hindi ganun kakilala. Okay naman yung buhay nila, nakakaraos sila, nakakain naman sila 3 beses ang araw. Kaya lang, hindi maaluan. Kasi kung nasa alingap ka, nakakain ka ng 3 beses, puro lechon pa ulam mo. That's my point, no? Exaggerated lang yung pag-aasabi ko. No, kumbaga parang, oo nga, umalis ka na nagpawakbak ka later on, pag hindi ka nasikat, iiwanan ka ng sponsor mo. Pag iniwanan ka ng sponsor mo, dati kumakain ka 3 beses, punong-puno pa. Eh ngayon, nakakain ka 3 beses ka, so baka nag-uulam ka na ng simple. Pero kung nasa kalingap ka, isipin mo guys, no? Isipin mo talagang sikat ka na, no? May pangalan ka, at the same time, marami ka pang sponsor. Yun ang advantage pag hindi ka nagpawakwak, diba? Totoo yan. Oo. Kasi kung mag-stand alone ka, mahirap magpa-viral. Gagawa ka talaga ng imposible Totoo dito yan. sa YouTube, sa social media. Totoo yan. No? Hindi ka lang magpapakyut. Walang ganyan. Alam mo, maraming cute sa social media. Yung pa-cute-cute ganon. Pag sa alinga, pa-cute-cute ka, viral ka. Pero pag gumawa ka ng sarili mo, gagawa ka ng sarili mong community, mahirap yan. Kaya pa-cute-cute ka. Oo, kahit magpabebe ka dyan. Lalo kung wala ka masyadong talent. Sa social media, kailangan medyo may talent ka. No? Hindi lang puro ganda. Natalas yung iba kasi lumalaki yung channel pag nagpapakita ng dede. Di ba sa Facebook, taas ng views pag may dede labas ganun. Pero totoo sin, kahit pakit-kit ka dyan, ako, mahirapan ka, gagawa ka ng sariling community. Kung gagawa ka ng sariling community, matagal yan bago mo i-build up. It took years para makakuha ka ng isang community. Kasi masasabi, may community na kami. Masasabi may community ka, galing ba sa inyo yan? Galing yan kalingap o malis lang? Hindi nyo pa rin community yan. In the first place, nang galing yan sa kalingap community. Inagaw nyo lang. Ganun lang yun. Hindi kayo makikilala yung mga kung meron kay sponsor, members or followers, galing lahat yan sa kalingap. Na umalis na nga lang. Pero para mag-build up ka ng sarili mo, mahirap yan. Oo. Kung nasa kalingap ka, madali yan. Totoo lang. Maniwala kayo. Isang promote lang ni Rob yan. Ako. Dapat meron kang magandang content. Kasi ang tao, at the end of the day, manawa dyan sa kagandahan mo. Iba na naman ang gusto. Isa ba, madam? Sa social media, maraming mukha na lumalabas. Matindi ang kompetensya rin sa social media. Kasi hindi din porket like kang maganda. Hindi. Merong lalabas na mas bata sa'yo, mas maganda, mas sexy, bagong mukha. Ganon yun. Kasi kaya nga sinasabi ni Kuya Bal, yung napagkakamali, di ba, may binabanggit na parang pinipilit daw ni Kuya Bal na mag-love team, ituloy yung love team kasi para daw hindi malaos. Kaya kung may punto naman yun kung sinabi ni Kuya Bal, may punto yun Kahit naman ako, yun ang ipapayo ko sa'yo kasi sasabihin ko, ituloy mo yung love team kasi diyan ka nakilala. Hindi mo kaya mag-isa. Kung mag-isa ka, hindi ka papansinin ng mga tao. Hindi ganun ka tulad na pag may love team ka. Kasi pag hindi mo tinuloy yung love team, malalaos ka talaga. Totoo naman O, di ba parang si Lisa Sembrano, di ba meron yung love team, tinigil niya. O, ngayon tumahimik yung karir niya. Pero mas kilala siya sa love team. Umalis, nagsolo. Tamang tahimik. Although may career pa naman siya, pero hindi na ganun kaingay as before nung may love team siya. No, iba talaga kasi guys ang love team. Comment ko lang po ito at di ko naman po pinipilit. Totoo yan. Totoo. Tanungin nyo yung actually, hanga din na kay Medit, may mga si Medit ha, pero
umalis siya, pero alam ko, tanungin niyo siya. Medyo nararanasan niya pa rin, kahit umalis siya, nararanasan niya pa rin ang pangbabash sa kanya, kahit na, umalis na siya. Hanggat nasa social media ka, Oo. hindi ka tatantanan ng mga basher. Tsaka yun ang babash kay Medit kasi, hindi na kasi kalingap nang babash sa kanya, guys. Kung may nang babash man, di ko alam. Pero ang lumalabas kasi, may nang babash man sa kanya, pero hindi na sa community ng kalingap. Mismo sa social media. Kaya nga naiintindihan ni Medit eh, na kahit wala ka na sa kalingap, may mababash pa rin sa'yo. Hindi galing sa community ng kalingap, mismo sa platform ng social media. Ganun po yun. Ganun po talaga. No? Kaya si Medit naintindihan niya. Di ba sabi nga niya parang nag-usap sila ni Kalinga Prab na parang naintindihan niya na tama si Kalinga Prab. Sana hindi na siya umalis eh. Kaya nga may tendency pa na gusto niyang bumalik kung sasabihin ni Kalinga Prab. Eh, open naman siya eh. Doon, pag pinanood yung live tsaka yung reaction video natin, panoorin nyo yung guys about kay Medit. Eh, sinabi naman ni Medit kung si Kalinga Prab ang magsasabi na pababalikin siya, may possibility, no? Na kunin niya yon. Pero for now, I don't know, no? Pero yun nga, panoorin nyo guys yung live niya. Maganda rin po siya. Yung reaction video ko, maganda rin po yun. Oo. Hi, Jelumag. Shout out din kay Jelumags. Okay? Yun yung sinasabi ko. Oo. Dapat kapag nandito ka sa social media, vlogger ka, dapat alamin mo, maging wais ka kung ano yung game dito, ano ang Oo, laro dito. totoo. Hindi ito dahil laro ng katotohanan, laro na malinis ka, laro na... Hindi. That's social media. Kaya sasabi nila yung iba, reaction daw pag exaggerate, part talaga ng social media yun. Iba ang laro sa social media, guys. Tandaan nyo. Iba talaga. Inosente ka. No! Hindi. Iba dito sa Oh, social media, sabi ko sa'yo, ang mga Iba. kwento dito po pwedeng i-twist Oo. against sa'yo. Yun. Yan. Hindi mo masasabi na tama ka, paglalaban mo, iiyak-iyak ka. No! Hindi ganun. Hindi na kukuha sa iyak yung promise, guys. May punto siya, guys. Hindi mo makukuha ganun yun. Pero tama yun. Yung sabi niyang, yung kwento mo pwedeng i-twist. Pwede yun. Ang labanan dito sa Tingnan mo si Kapeso. Di ba mahilig mag-twist? Ang ginawa niya para pakinggan siya, lalo yung ibang mga anti-kalingap, papasamain nila yung kalingap para mapakinggan sila. Eh, alam niya kasi may mga galit sa kalingap eh. May mga nasaktan eh, na may mga umayaw. Ganun talaga natin makokontrol yun. So, yun yung viewers niya. Yun yung kanyang, mga viewers. So, that's why, sisiraan niya yung kalingap. And then, para makuha niya attention ng mga galit sa kalingap. Tuloy natin. social media. Oo. Ganon. Dapat inalam mo kung sino yung tama na dinikitan mo para mag-back up sa'yo at Yun! tuloy-tuloy ang channel mo. Oh! Ganda ng advice. O, tulad niyan. O, dapat alam mo kung sino didikitan mo, tapos didikit ka kay Kapeso. Alam mo si Kapeso, traidor yan. Ubod ng traidor yan. Di ba, Kalinga Prab? Kapeso, ngayon ka pa nag-comment, wag ka na mag-comment dahil traitor ka. Ano? Yan ang lagi mong tatandaan, Kapeso. Baliktarin man natin ang mundo. Isa kang traitor. Tinuring kitang kaibigan, pinapasok kita sa bahay, pinalive kita dito, pinaupo kita sa sopa. Welcome kita dito, pero anong ginawa mo? Isa kang traitor, Kapeso. Yan lagi mong tatandaan. Sa mga magiging kaibigan ni Kapeso, mag-isip-isip kayo. Ano? Tatraidorin kayo niyan pag wala na yung pakinabang sa inyo. Ayan, pumasok ka pa kasi dito. Ayan. Bye-bye. God bless. Traidor yan, guys. Ngayon, Beyonce, diyan ka magpapapromote. Bre mo, papapromote ka dyan, ilan lang subscribers niyan. Mahina pa mga bitaw niyan. Bre mo pupunta ka dyan kay Kapeso. Magpapapromote ka ng channel mo. Eh, anong alam niyan? Tsaka hindi ganun kalakas ang karisma niyan. Eh, kung si Rab yan, si Kalinga Prab, wala pang loob ng isang oras, monetize ka na. Baka sa loob ng isang oras, 10,000 subscribers ka na agad. Eh, Kapeso, tignan mo. Pupunta ka dyan, traidor yan. Kapag yan, wala na makuha sa'yo. Sisiraan ka niyan. Promise.
Wala nga, ang daming pinuntahan na community yan eh. Kita mo? Pegaya ba niya, ang dami yung community sinalihan. Pero sa Kalingap pa rin siya kumakapit. Kasi merong views sa Kalingap. Huwag ka maniwalang pagtatanggol ka niyan. Wala yan, sablay, traidor yan. Maniwala ang ganyang klaseng tao. Tapos gumagamit pa, Kalingap Prab, Kuya Bal, Ate Edna, salamat. Ginamit kayo ng Panginoon. Tapos ngayon sinisira mo Kalingap. Saan ang utak mo? Nasa ipin mo. Kung yan ang naman pala ang gusto mo. Yung mga dinikitan mo, hindi nga nila mapaano yung channel nila. Hindi nga nila mapaangat channel nila. Maging wais ka. 'Di ba? Shoutout naman dyan kay Sir July. Andiyan ba si Sir July? Kung ganyan naman pala, na ganito ang kahinatnan, na magkaroon siya ng channel, dapat inalam mo muna. Eto ba? Kasi at the end of the day, mamamatay ang channel mo na walang ano. Kala mo naman ganun kadali gumawa ng content. Hindi ganun kadali gumawa ng content. Mahirap, pakit-kit ka lang. Kaya lang naman na ang dami mong followers dahil sa Kalingap yan eh. Yan ang katotohanan. Kung may nag-a-advise sa'yo, sana magaling mag-advise. Yung talagang marunong, alam mo yung mag-a-advise sa'yo, talagang sumikat. No? Sumikat siya by on his own. Hindi yung dumikit lang kay Rob, nagsumipsip kay Boss Rob, sumipsip kay Boss Edu. Siyempre, lalaki channel, dumidikit ka eh. Pinopromote ka pa eh. Siyempre, lumaki lang siya. Akala mo, sobrang galing. Minsan nga, meron gusto tumikim ng milyon eh. Ay, tuloy natin. Diba? Kala mo lang ganun kadali. Lalo na kung pabara-bara pa live ka lang. Wala. Wala. Ayun na. Oo, kung i-maintain mo talaga yung channel mo, dapat may mayroon ka talagang sandalan yung Yo. magbaback up sa'yo na may malaking community kung yan lang naman pala ang gusto mo. Yun ang katotohanan, no? Sinasabi niyang may magbaback-up sa yung malaking community. Naniniwala ako dyan. And yun po ang katotohanan doon. Kung wala kang community at biri mo, may community ka man pero hindi lalaki yan. Kasi laging babalikan ng mga tao, ng mga viewers. Saan ka magpunta? Yung ginawa mo sa isang taong mabait. Kaya may hirapan ka niya maniwala ka. That's talagang very wrong move yun. Diskarte, strategy, mali. Wrong move. Totoo yan. Napaka-wrong move yung ginawa mo. Sobra. Oo. Kaya ako, nung sa tulpuhan na yon, may suspetsa na ako doon eh. Oo. Hindi ko lang masabi-sabi, pero ako talaga, may suspetsa na ako na ganitong mangyayari. 'Di ba? Hindi ko lang madire-diretso kasi inaano ko pa tawag nito, iniisip ko pa. Na-analyze pa niya. Actually, maraming nabuo yan actually. Yung mga ganyang analyze. Yung una kasi, kahit ako naiisip ko yan, hinala lang. Hinala lang kasi sinasabi niya na gusto niyang ipa-delete. Tapos sinasabi niya na wala siyang YouTube channel. Wala siyang YouTube channel pero marami siya defender. So magtataka ka, no? Nung nag-declare na aalis yan sila Doc Lat, no? Si Doc. Makikita mo, may pattern no? Merong sponsors, tapos kumuha ng mga reactors, so as a defender. Tapos mapapansin mo, tapos gumagawa na rin ng grupo. Doon mapapansin mo, alam mo nagtatayo ng community. Ngayon, ang iniisip nga natin nun, si Doc Lat yung pinaka front, no? Kasi same channel And then later on, nung nagkaroon na naman to ng analyzation, no? Nagkaroon tayo ng analyzation about dito, after nung second na tulpo, at nag-declare na parang okay na lahat, wala nang susunod na tulpo. Di ba? Nung part 1, tahimik. Walang nangyaring announcement na gagawa ng channel. Pero nung nag-declare na ang tulpo, okay na, pupunta ng barangay, ganon.
biglang gumawa ng channel. Doon nagkaroon na maraming, ano talaga, doon na nagdudal lahat. Maraming nagising, hindi lang reactors, even mga viewers matatalino eh. Biri mo, after ng tulpo, sabay gumawa ka. Kahit sino magdududa sa intensyon mo ng pagpapatulpo. Oo. Kung ano nga bang motibo mo, bakit ba aalis ka? So, nag-ano ako ng isang ikaw ay umalis dahil gusto mong katahimikan kaya pinapadilit mo ang mga video. Oo, Oo. kasi yun ang ini-insist mo eh. Didelete mo yung video eh. Oo. Okay? So ako naman, Saka siguro nakakaduda, ano? Pinapadelete mo yung video na good vibes naman. Walang paninira doon sa mga video na yun, guys. Wala as in. Kaya sabi ko, ultimo good vibes na video, papadelete. So talagang sabi ko, oy, baka nga naman talagang gusto ng peace of mind. And then later, gagawa ng content. Nakakaduda talaga, di ba? Kahit sino, kahit batang malit, alam na magdududa ka sa intention, motibo eh. pero gusto nga ng katahimikan, gusto nang lumayo sa social media. Yun talaga, yung naisip ko. So good thing yan na umalis ka na kasi sobra naman talagang toxic ang social media. Okay? Oh, social media, totoo yan. Toxic talaga yan. Right? Sabi ko nga, okay yung pumunta siya doon sa kasi baka naman, financially, tawag nito, pag gusto niya magpakaso dahil parang ini-insist niya na talagang para makakuha ng hustisya, no? Yung first na pagpunta niya doon, ang naisip ko talaga noon, na padelete lahat ng video ng Kalingap at lahat ng mga reactor, dahil nga iyon, gusto niyang manahimik. But then, okay, panood ako ng panood. Parang something is off na parang hindi ko ma-explain. Kasi marami akong nababasa. Tapos nanood ako. Kasi sa totoo lang guys, diba, kailan na ako nag-active uli? Ito lang ulit, diba? Matagal pa siya nagpahinga. Ngayon, ayun na, sabi ko, mayroon talagang hindi talaga maano dito eh. Lalo na yung napanood ko yung binabalik-balikan ko, yung attitude ng nanay doon sa kay Tulpo. Oo. So ngayon, napanood ko yung kay Kalinga Prab, no? Tsaka may may channel. Ha? Kasi wrong move ito eh. Kung may channel ka, pinapadelete mo yung video, tawag nito, bottom line is, gusto mong manahimik, pero may channel ka. Kung may channel ka, it doesn't make sense eh. It doesn't make sense. Yun ang di masasabi ko, guys. Anyway, guys, what do you think? It does make sense or not? Pero para sa akin, it doesn't make sense. Ang sabi ng kaibigan mo, Alam niyo kung bakit? Di mo rin nakuha yung goal mo, yung mission mo. tawa ng tawa. Pero ang tanong, yung ba talaga objective mo? Ang peace of mind. Or talagang gusto mo nang umalis sa Kalingap at gumawa ng sarili community at gumawa ng YouTube. Alam mo, hindi naman masama yun eh. Kung naging tapat ka kala Kuya Bal, kay Kalingap Prab, napakadali. O yung buhit na mata. Totoo lang, hindi mo na pinahirapan ang sarili mo. Parang ang tawag ko nga dyan, parang nagpa-torture ka lang. Pinahirapan mo sarili mo. Tsaka mababait si Kuya Bal, siya kasi Kalingap Prab. Actually, kung nagpaalam ka, baka nga payagan ka niyan eh. Oo, naniniwala ako guys, papayagan talaga siya niyan. Kasi wala, ano magagawin mo kung ayaw na? Total, may malaki na yung bahay, may up and down, may naka-aircon pa, ganda ng bahay. Oh, edi, okay na, edi po-focus na sila sa ibang beneficiary talaga. At the same time, ako nakikiusap ako sa mga sponsor. Sana po, huwag kayong mag-focus sa isang tao lang. Mas maganda yung mindset ng sponsor na sponsor kayo sa lahat. Huwag kayong mag-focus sa isang tao lang. Para mapapansin ko kasi, karamihan sa mga ito, hindi ko po nila lahat ha. May mga sponsor kasi nagpo-focus sa isang tao lang.
Although, sabi ko nga, hindi naman natin sila mapipilit kasi pera nila yon, karapatan nila yon. Pero, ang sa atin lang, nakikiusap lang tayo. Sana huwag kayo mag-focus dun sa isang tao lang. Tignan nyo din po yung ibang mga beneficiary or angels na kita nyo naman, wala masyadong may sponsor, di ba? At ina-admit naman nila Kalinga Prab na malaking tulong talaga din ng sponsor, no? Especially sa mga beneficiary nila. Kasi hindi naman nila kaya lahat yan Sa dami ng beneficiary, kung may mga taong nagmamalasakit, di encourage natin sila na tumulong, di ba? Wala namang masama sa pagtulong, guys. As long as napaka-transparency nito. So anyway, please comment down below at like na guys. Mag-subscribe na rin kayo at please comment down below. Anong masasabi nyo dito sa ating topic ngayong araw? And ito po, ang paborito nyo reactor, ang baliw at paldong-paldo. Ang nag-iisang Marzano TV 2.0 and to God be the glory. Paalam and good day sa lahat. See you on my next video reaction. Paalam. Lakad gumanak kung siya'y mabigat ako'y lumilipad. Sabi niya sino ka ba para magmalaki? Ako yung sarili ko, yun na ang sagot. Sige, may sukat ang dila masahol sa kutsilyo pero kulang sa puso.